momento makasama po natin si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager for Operations ng MMDA. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon, Jiggy. Attorney Carlos, dito po sa gagawing road reblocking, particular po sa mga lugar. Particular po dito mula sa EDSA, mula sa Boni Avenue hanggang bago mag-Guadalupe Bridge, southbound. And then mula sa after Guadalupe Bridge hanggang dito sa South Drive, dito sa may Makati, southbound din. Pero one lane lang naman gagawin at hindi naman yung buong portion. Yun ang At mula po kailan hanggang kailan po ang pagbubukas nitong mga nabanggit niyo po mga lugar? Pinayagan natin silang magsimula ng trabaho from 10 o'clock in the evening today and make sure na by 5 o'clock in the morning ng Monday, madadaanan na itong mga lansangan na ito. Ano po nakikita o anticipation ng MMDA sa itong reblocking? Konting reblocking lang naman to, kasabay po nung ginagawa sa may Osmeña Highway. Well, hindi naman po magkakaroon ng effect yung dalawa, pero syempre magkakaroon din syempre ng konting congestion. So nakikiusap po kami sa ating mga motorista na syempre maghanap po ng alternate route habang ginagawa isang lane dito sa kahabaan po ng EDSA dito sa bandang Makati. They can use yung JP Rizal route or pwede po silang dumaan sa Shaw and then pumasok po ng Mandaluyong at lalabas po ng bridge dito po sa kakalabasan ng Makati Avenue. Opo. Pagdating po doon sa may panig naman ng Osmeña Highway, kumusta na po ang sitwasyon ngayon doon? Dahil nung nakarang mga araw, napuna naman namin hindi bumibigat kahit may mga konting bakod at harang na yung gitnang island. Pero sa ngayon po, ano po ang pinagbago doon? Tama po kayo, maganda naman po yung daloy ng trapiko dito sa Osmeña Highway kahit na 2 lane ang kino-cover ng advanced works ng ginagawang Skyway 3. As of now, ganoon pa rin po yung sitwasyon, ayos na rin po naman ang pagdaloy doon at talaga pong nakaagapay yung mga tauhan po ng MMDA dito sa project na ito. Pareho po yun ang sitwasyon kahit may mga dumadaan ng mga malalaking truck sa area, ganun pa rin smooth yung takbo ng... Yes, ganun pa rin ho. Wala naman hong pinagbago din yung volume, yung mga pagdaloy ho ng trapiko doon. Hindi naman ho natin pinagbawal yung mga sasakyan na dumaan doon. Pero as it is, talagang medyo maluwag doon sa area na yun. At yung iba kasi natin mga motorista gumagamit ng mga alternate routes doon sa area na yun. Opo. Sa ngayon no, masasabi mo, gaano kalaking portion na po ng EDSA? May ilang porsyento na po yung na road reblock? Well, hindi po namin masabi yung exact percentage kung ilan ay na road reblock to. Pero kasi ito yung continuing road maintenance na ginagawa ng DPWH para mapanatili natin na maganda yung lansangan, yung kondisyon ng lansangan ng EDSA. Opo. Hindi ho ba, di ba may proposal na gawin yung EDSA, rehabilitate? Hindi ba pwedeng ganito mag-strategy sa EDSA na reblocking na lang para ho hindi rin masyadong mabigat yung epekto sa mga motorista? Pwede na rin siguro dahil nakikita naman natin pag ginagawa natin to ng mga gabi, ng weekends, hindi ho ito kasing bigat kung minsanan mong gawin yung buong entire stretch na EDSA. At saka maganda rin ho yung kalidad, kumbaga, yung talaga napapantay sa mga areas na na nire-repair po. Tama kayo doon kasi kailangan din talaga natin i-repair yung mga talagang baku-bako ng mga kondisyon ng daan. Ang sabi nga ng DPWH, may mga areas talaga dyan na kailangan ng i-reblock. At with a little innovation na ginagawa po ng DPWH, siguro po kaya mong gawin yan sa mga weekend na pinapayagan natin sila. Opo, at sa ngayon, itong nakikita ho natin, maluwag itong southbound lane ng EDSA, pero mabigat na itong northbound. Ito po ang karaniwang paliwanag ng MMDA dito sa ganitong mga oras po. Ganito po, ito pong mga oras na ito, northbound po talaga ang lahat ng mga uwian na. So nanggagaling po sila sa business district ng Makati, papunta po northbound sa mga residential areas sa Quezon City and other residential areas in the north. Kaya mas mabigat ang northbound lane at mas maluwag naman po yung southbound lane dahil konti na lang pumupunta sa business districts. Opo, at katulad nitong mga nakikita ho natin mula dito sa overpass, may mga vendors, dati may kampanya MMDA sa mga vendors sa EDSA. So ito ba ay pagpapatuloy para kahit paano ma-manage pa rin na maayos yung traffic? Yes, kasi kailangan po natin yung pag-clear din ng mga vendors dahil nga po pag ang mga footbridges po natin, yung mga sidewalks po natin, pag hindi po yan nadadaanan ng mga tao, nag-spill over yan sa mga lansangan na dapat pang behikulo lang. Opo. Panguling salita po, ano po yung mensahe sa mga kababayan natin na ngayong weekend, ayun nga, makaka-experience po ng pagbigat
ng daling trapiko, particular dito southbound lane ng EDSA? Yes, meron nga po tayong mga concrete reblocking dito sa southbound lane ng EDSA ngayong simula ng gabi, ngayong weekend, at magtutuloy po ito hanggang Lunes ng madaling araw. Pinapayuhan po natin yung mga kababayan natin na kumuha po ng mga alternate routes, at kung hindi naman po talaga kailangan pumunta sa lugar na ito, wag na po nating daanan. Opo, maraming salamat po sir. Si Attorney Emerson Carlos, Assistant General Manager for Operations ng MMDA.